Panginoong Jesus. Ngayong umagang ito, palakpakan natin siya, purihin natin siya. Salamat, Panginoon, sa buhay, kalakasan, pag-iingat, proteksyon, Panginoon, O God. We bless your name, Jesus. We exalt you. We glorify you, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord. For thou, O Lord, art high above all the earth. Thou art exalted far above, O God. For thou, O Lord, art high above all the earth. Thou art exalted far above, O God. Thou, O Lord, art high above all the earth. Thou art exalted far above, O God. I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. O Lord. I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. O God. Exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. O Lord. We exalt you, Let's exalt your name, Jesus. O Jesus. We lift your name on high. Exalt We your lift your name, name O on high. Jesus. Hallelujah, Lord. Jesus. Though the world will hear the sound as the nations sing your praise, and all the world will run to you. Join together in songs we proclaim the reason Lord is alive. The gates of hell are broken, and our God He reigns on high. Sing, you're the Son of the living God, the peace that calms the storm in us, the joy that can heal the broken world. Yeah, yeah.
Together in songs we proclaim the reason it is alive. The gates of hell are broken. Our God, He reigns on. Say, you are the Son of the living God. The peace that comes with storm in us. The joy that could heal the broken world. You're the Son of the living God. You're the Son of the living God. The way to salvation for all. For love He gave it all upon that cross. The Son, you're the Son of the living God. You're the Son of the living God. The peace that calms the storm in us. The joy that can heal a broken world. You're the Son. You're the Son of the living God. The way to salvation for all. For love He gave it all upon that cross. The Son of God. Let's all declare and sing, Jesus alive. Jesus alive. Jesus alive. Jesus alive. He's living in me. He's living in me. Sing it again, church. Jesus alive. He's alive. Jesus alive. Jesus alive. He's living in me. Sing it again. Declare He's alive. Jesus alive. Jesus alive. Jesus alive. He's living. For the last time, sing it again. Jesus alive. Jesus alive. He's alive. Jesus alive. Jesus alive. He's living in me. He's living in me. Sing it, His Son. You're the Son of the living God. The peace that calms the storm in us. The joy that can heal the broken world. You're the Son. You're the Son of the living God. The way to salvation for all. For love He gave it all. For the last time, sing it again. You're the Son. You're the Son of the living God. The peace that comes with storm in us. The joy that can heal a broken world. You're the Son of the living God. The way to salvation for all. For love You gave it all upon that cross. The Son of God. Hallelujah, sing. You are the way, the truth, and the life. We'll live by faith and not by sight. For You, we're living all for You. Declare, 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 You are. You are the way, the truth, and the life. We live by faith, not by sight. For You, we're living all for You. Come on, church, sing it again. You are the way. You are the way, the truth, and the life. We live by not by sight. Not by sight. For You, we're living all sing. You are the way. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For You, we're living on for You. Declare, sing. One way, Jesus, You're the only one that I could live for. One way, Jesus, You're the only one that I could live for. One way, Jesus, You're the only one that I could live for. One way, Jesus, You are the way, the truth. You are the way, the truth, and the life.
live for you. You are the way. You are the way, the truth, and the life. We'll live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. Sing it again. One way. One way. Jesus, you're the only one that I could live for. One way. Jesus, you're the only one that I could sing it again. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Hallelujah. You are the way, the truth, and the life, Lord. Turuan mo kami, Panginoon, to live by faith and not by sight, Lord. Turuan mo kami, Panginoon, na kumapit sa'yo more and more, to seek you, so that we can love you more and more, Lord, O God. Habang nakikilala ka namin ng husto, Panginoon, O God, we are reminded of your goodness, of your faithfulness, of your mercy, Lord. Wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo, O Diyos. Wala nang papantay sa'yo, Panginoon. Wala kang katulad, O Diyos. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Church, sing it again. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Sing and declare. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, Panginoon. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sing, awitin. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad, wala kang katulad, wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Yes, Lord! Wala kang katulad, wala nang papantay, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos! Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang, for the last time, sing it again, wala kang katulad, wala kang
Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo, o aming Ama. Wala nang mapantay sa'yo, wala nang papantay sa'yo. Nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Wala nang hahanapin pa. Sing church, wala na. Wala nang hanapin pa. Wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo, o aming Ama. Wala nang mapantay sa'yo, wala nang papantay sa'yo. Nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. For the last time, sing again. Wala nang hahanapin pa, wala nang hanapin pa, wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo, o aming Ama. Wala nang papantay sa'yo, Diyos. Wala nang papantay sa'yo. Nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko. Kaya ang naisin ng puso ko. Kaya ang naisin ng puso ko. Wala kang katulad, wala nang higit. Come on, church, declare. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang wala kang katulad, wala kang katulad. For the last time, church, sing. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, O Diyos. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Amen. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus.
Pwede po ba pumikit tayo po ngayon? Isipin po natin ang Panginoon, napakadakila niya na po. Kanina habang nag-worship tayo, pagka po yung isipan natin ay kung saan po nandoon, hindi po talaga natin mararamdaman ng presensya ng Panginoon. But the Lord, sabi po ng Panginoon, ituon yung isipan nyo sa akin. Kalimutan po muna natin ang ating mga sarili. Sa mga sandali ito, pwede po pong ipikit natin ating mga mata. Isipin mo, ikaw lang ang tao dito sa lugar na ito. Pwede po ba natin itaas ang kamay natin sa Lord? Hallelujah. Sabihin mo mga sa Panginoon ngayon, wala kang katulad, Panginoon. Wala kang katulad, Lord. Nag-iisa ka sa aming buhay. Sige po, sambahin natin siya. Ikaw ang lumikha ng langit at lupa. Sabihin po sa Panginoon, siya ang ating pong sambahin sa kung sino siya. Ating po siyang purihin kung anong kanyang mga ginawa sa ating mga buhay. Yes, Lord. Panginoon, ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming makapangyarihang Diyos na nagmamahal sa amin. Ikaw ang aming kanlungan, matibay na muog, Panginoon. Lord, ikaw, Panginoon, nagpapaikot ng kasaysayan, O God. Hawak mo kami sa iyong mga kamay, Panginoon. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Hangyaan niyo pong banal na spirito ay kumilos sa amin, Lord. Alisin niyo po lahat ng aming mga kabigatan ngayong umaga, Panginoon. God. Lord, hallelujah, Jesus. Sa mga sandaling ito, Panginoon, pinupuri ka namin, Ama. Wala nang hihigit sa'yo, Ama. Karapat-dapat kang ikaw ay, Lord, galwalatiin. Kulang ang mga salita, Panginoon, para ipahayag namin sa'yo ang aming mga pasasalamat. Kulang, Lord, ang lahat ng mga kanta, Panginoon, para ibigay namin sa'yo ang aming mga papuri. Kulang, Lord, ang aming mga buhay na ito, Panginoon, para ikaw lang, Panginoon, ay paglingkuran, O God. Hallelujah, Jesus. Salamat po, Panginoon, sa yakap mo, Panginoon, ngayong umaga sa bawat isa sa amin. Thank you, Lord, for your protection, Panginoon, sa amin. Thank you, Lord, for your everlasting love, O God. Hallelujah, na pinatunayan mo sa krus, O God, ng Kalbaryo, Panginoon. Salamat po, Lord. Hallelujah, Jesus. At kami patuloy mo iniingatan, O God. Bawat gising sa umaga ay isang himala, Panginoon, O God, na ibinigay mo ang buhay, Panginoon, sa amin. Salamat po sa ganda ng iyong nilikha, Panginoon, na daigdig na ito, Diyos. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Salamat po, Panginoon. Fill our hearts with gratitude, O God. Punuin mo po, Panginoon. Hallelujah, Lord, na pasasalamat aming pusong ito, Ama. Hallelujah, Jesus. Upang, Lord, ang kapangyarihan mo, God, ay kumilos, Panginoon, sa aming mga buhay. Hallelujah, Lord. Paliwanagin niyo po, Panginoon, ang iyong kaluwalhatian sa amin, Ama. Hallelujah, Jesus. Salamat po, Diyos. Patuloy kaming dumudulog sa iyo, Panginoon, bilang iyong mga anak, Ama. Panginoon, tinubos ng iyong banal na dugo, Diyos. Lord, iyong minahal, Panginoon. Hallelujah. Itinangi, Panginoon, pinili, O Diyos. Hallelujah. Sa lahat ng mga tao sa daigdig, Ama. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Punong-puno ang aming puso na kagalakan dahil sa iyong pag-ibig sa amin. Panginoon, ngayong umaga, O Diyos, patuloy kang may, Panginoon, na nagpapasalamat. Ibinibigay namin ang marapat, Panginoon, sa iyo, O God, at ang dalangin namin, Panginoon, ay patuloy na maranasan ka namin ngayong umaga, O God. Patuloy din namin, Panginoon, maipahayag ang mabuting balita, Panginoon, sa lahat ng mga tao, Panginoon, sapagat yun ang layunin mo, O God, sa aming mga buhay. Panginoon, ngayong umaga, O Diyos, hayaan niyo po kumilos ang banal na spirito, Panginoon, sa amin. Kausapin mo po kami, Lord. Alam mo po ang pinaka malalim na pangailangan, Panginoon, ng aming pong mga pusong ito, God. Hallelujah, Lord. Narito po, Panginoon, kami. We love you. That's why we are here, Lord. We love you so much, oh God. Hallelujah, Jesus. Panginoon, dalangin namin that you cover us with your precious blood, oh God.
na hindi magkakasakit ang sino man dito. Dahil Lord, nando kami sa ilalim ng iyong lilim, Panginoon, sa iyong presensya, O God. Hallelujah, Jesus. At Lord, ang lahat dito gagaling, Panginoon, ano man ang mga karamdaman, Panginoon Diyos, there will be healing, O God, because you are here, Lord, our great physician. Panginoon, salamat po, O God. Hallelujah, Jesus. At Panginoon, nananalangin kami para sa bansang Pilipinas. Let us continue to intercede for the nation. Hallelujah, Lord. Lord, we pray for our nation. Panginoon, ang bansang ito pinili mo, tinawag mo. Panginoon, dinadalangin namin, Lord, na i-boost niyo po ang iyong banal na spirito sa aming bansa. Panginoon, magkaroon ng great awakening, O God. At ang pandemic na ito, Panginoon, O Diyos, hallelujah, Lord, na pinaintulutan mo upang ang mga tao, Lord, magbalik loob sa iyo. Alam namin na matatapos ito, Panginoon, pagkatapos, Lord, ng layunin mo, Ama. You are still sovereign God. You are still there on your throne, Lord. Hallelujah. At kung kahit ano man ang nangyayari, Panginoon, sa mundo, hallelujah, Lord, hindi po, Panginoon, O God, nawawala ang iyong kapangyarihan, O God, at ang iyong sovereignty, O God. Hallelujah, nananiwala kami, Lord, that there is a good future, Lord, para sa bansa namin, Panginoon. Para sa aming mga anak, sa mga susunod na generation, O God. Hanggat hindi ka pa dumadating, we will continue possessing the land, O God. Lord, hayaan niyo po ang iyong mga anak, ang Lord, ang lahat ng mga tinawag mo, pinili mo, mag-arise, O God. Hallelujah, magkaroon, Panginoon, ng panibagong sigla, O God. Hallelujah, Lord. At muli, Panginoon, hanapin ang iyong kaharian, hanapin ang iyong mukha, O God. At patuloy kang maluwalhati, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat po, Diyos, sa revival, Panginoon, na ipagkakaloob mo, Panginoon, sa bansang ito. Thank you, Lord, hallelujah, for all, Lord God, your people that you're going to use, Lord, mightily. Call, O God, hallelujah, those who are not yet inside your kingdom, yung mga tupa mo na nawawala, Panginoon, dinadalangin namin na sila'y tawagin mo, ang lahat na mababackslide, ang lahat na mga nanghihina ang loob, Panginoon, muli mo silang palakasin, O God, hallelujah, Jesus. At Lord, gamitin mo kami, Panginoon. Hallelujah. Here we are, Lord God. Send us, O God. Send us, Lord. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po. At ngayong umaga, hayaan niyo po yung mga salita. Lord, na aming pong pagbubulay-bulayan, Lord, mangusap sa aming mga puso. Panginoon, magbago ng aming mga buhay at pananaw, Panginoon. Hallelujah. Lord, makita, Panginoon, ng kaibahan, Panginoon, ng mga taong pinili mo, mga naglilingkod sa iyo. O God, hallelujah, upang, Lord, mapapurihan, maparangalan ang iyong dakilang pangalan. Maraming salamat po, God. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit, for you are here in our midst, Lord. Sa iyo namin binabalik ang mataas na kapurihan, pasasalamat at kalawalatian sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen at Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Makakaupo na po tayo. Praise the Lord. Sino po dito ang disciple ng ating Panginoong Jesus? Pumalakpak nga po ng malakas. Amen. Alam niyo po ba yung mga disciple? Ang mga disciple po ay they are world-class Christian. Amen po. Kung hindi pa po tayo napapadisciple sa Panginoon, kaya po hindi po lumalago. Ano po ang pananampalataya? Meron po mga matatagal na uma-attend sa church, pero parang baby Christian pa rin, mararamdamin pa rin, insecure pa rin, ganon. Kasi po, hindi po nababago dahil kulang sa discipleship. Yung pong pag-aaral, pagtuturo at pagbabago ng buhay. Amen. So tayo po ay nakakilala sa Panginoon, tinubos ng kanyang banal na dugo. Pero po ang Diyos ay hindi pa po tapos sa atin. Amen po. Sabihin mo nga sa katabi mo, hindi pa tapos si Lord sa'yo. Meron pa siyang gagawin sa buhay mo. Amen. At meron tayong layunin. Amen po ba? Na tayo po ay magbigay ng kaluwalhatian sa Panginoon, sa gayon na tanglawan ang mga tao sa paligid natin at sila po ay makakakilala din sa ating Diyos. Amen po ba? Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, gusto mo ba umunlad? Gusto mo ba yumaman?
Di na makasagot yung iba, paano ko yayaman pandemic? May mga ganun pong mga tanong, di ba? Para bang nung nag-pandemic, ay natapos na rin yung ating pong mga pangarap. Hindi po dapat ganon. Amen? Sapagkat ang Diyos po, gusto tayong umunlad. Amen po ba? Amen? So this month of September, ano po, Merry Christmas po sa inyong lahat, di ba? No? Malapit ng Pasko, di ba? Ngayon pong September, ang ating pong team ay yung about our prosperity. God wants you to prosper. Ano po? God wants you to prosper. Yan po ang ating tema. So, siyempre, ito po may mga kinalaman sa intention ng ating mga heart. Diba? Yung umpong mindset natin. May kinalaman po ito sa giving. Kaya po, ito po ang favorite natin. Amen po ba? Giving. Yung po ba favorite natin? Yung pagbibigay. Amen. Sa ating po mga Kristiyano na bago na yung ating culture. Amen po ba? Hindi ito tayo ng mundo. Pakibawasan niya natin yung echo. Hallelujah. Yes, mic test. Hallelujah. Okay, so ngayong pong umaga ay tatalakayin po natin, God wants you to prosper. At ito po ay magtuturo sa atin ng layunin ng Panginoon, amen, sa ating buhay. Na tayo pala ay pwede pang yumaman. Amen. At ito po ay magtuturo din sa atin ng dahilan kung bakit ka naman payayamanin ng Diyos. Amen. Ito po ay para po sa ating lahat, lalo na sa mga kabataan na nangangarap pa lang, sa ating mga young married, di po ba, na marami pang responsibility, at sa lahat po natin, kahit mga matatanda na, yung mga senior, pwede pa rin po ito. Amen po ba? Sapagat ang prosperity, ano po, ay hindi lang may kinalaman po sa pera. Ano po? Ang prosperity which is based on the Word of God, ay it also include good health. Pagka po ikaw ay prosperous, ibig sabihin, malusog din ang katawan mo. Amen ba? Kasi anin mo naman yung puro pera lang kung may sakit ka naman. Amen. At ang prosperity din po, sinasabi po ng Diyos, ay hindi lang po ito good health, kundi meron din naman tayong peace of mind. Peace of mind. Meron pong kapayapaan sa ating mga isipan. Amen po ba? Hindi tayo takot. Amen. At ang prosperity din po na sinasabi po ni Lord ay yung pong harmony in the family. No, marami kang pera, malusog ka nga, pero magkakagalit naman kayong pamilya, hindi rin po yun sinasabi ni Lord na prosperity. Ano po? And also, this prosperity ay ito po ay bumubukal. It is springing up from a spiritual security from the Lord. Ano po? Dahil po tayo secure sa pag-ibig ng Panginoon, meron po tayong matatag na pananampalataya sa Diyos at tayo po ay nag-a-abide sa mga panuntunan ng Panginoon. Sabi po doon sa Proverb 10:22 yun, di ba? Na tayo po ay yung mga pagpapalang ibinibigay ng Panginoon walang kasamang kabalisahan. Amen po ba? So yung mga, ano man yung yaman yun na yun, pero kung kayo nababalisa, nai-stress kayo, hindi po iyon ang ininatakda ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Praise the Lord. So tayo po lahat ay tumayo and let us read the word of the Lord. Sa aklat po ni Jeremiah, sabi po dito, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future." Tayo po natin mo ko, manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong mga salitang ito. Lord, na patuloy, Panginoon, ito ay maunawaan namin sa aming mga buhay. At Lord, doon sa mga magaganda, Panginoon, na plano mo sa amin, hindi lang namin ito makita, kundi maranasan po namin, oh God, habang nandito kami sa lupa, hindi lang sa kabilang buhay, kundi dito pa lang, Panginoon, here and now, we will experience this prosperity, Lord, that you want for us, oh God. Salamat po, Panginoon, gamitin niyo po as your mouthpiece today. Let the Holy Spirit take over, oh God, this meeting. And Lord, let the people of your people, give them understanding, Lord. Give them, Lord, an open ear, an open eye, oh God, and a teachable heart, oh God, sa mga sandaling ito. Thank you, Lord. Sa iyo po ang kapurihan, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Praise the Lord. Makakaupo na po tayo.
So, ito po ang plano pala ng Panginoon. Lahat ba dito gusto pong mag-prosper? Taas po kamay ng gusto pong mag-prosper. Gusto po nating maunlad, gusto po nating malusog, gusto po nating masaya ang pamilya, gusto po natin na meron tayong kapayapaan. Amen po ba? Na wala po tayong sakit. At wala naman tao po na ipinanganak na sinasabi po na gusto kong maghirap. Meron ba dito? Gusto nyo mahirap lang, di ba? Ayaw po natin yun, di ba? Kasi, bakit ganon? Because it is God's plan for you to prosper. Inilagay ng Panginoon yun sa ating mga puso. Amen? Pero bakit hindi ito nangyayari? Di ba? Bakit hindi nangyayari? Ang sabi pa nga ng Panginoon dito sa Deuteronomy chapter 28:13, the Lord will make you the head, not the tail. Ano, hindi ka daw niya gagawing buntot, ikaw ang ulo. If you pay attention to the commands of the Lord your God that I give you this day and carefully follow them, you will always be at the top, never at the bottom. You know? Yan pala ang gusto ng Panginoon sa atin, di ba? Hindi tayo ay nasa buntot. Ano ibig sabihin ng buntot? Yung mababa, mahirap, utusan, di ba? Hindi yung lagi nasa ilalim. Ano po, ang mga Pilipino, meron tayong kasabihan. Ang buhay daw parang gulong. Mali pala yun. No? Sa Lord, hindi po gulong ang buhay. Napanood nyo ba yun? Yung gulong ng palad ba yun? No, yung minsan daw nasa ilalim, minsan daw nasa ibabaw. Pero sa Panginoong Hesus pala, iba na po. We are always on top and not beneath. Amen. Hindi po tayo nasa ilalim, kundi laging nasa ibabaw. Amen po ba? Sino gusto po ganun? Taas po kamay. Pero po, bakit hindi nangyayari? No? Bakit tayo hindi nagpa-prosper? Sabi doon sa 2 Corinthians chapter 9, 10-11, now, he who supplies seed to the sower and bread for food will also supply and increase your store of seed and will enlarge the harvest of your righteousness. You will be enriched in every way so that you can be generous on every occasion. And through us, your generosity will result in thanksgiving to God. So sabi dito, si Lord daw na nagsusupply ng mga buto, binhi, kaya daw po tayong pasaganahin. He will prosper you in every way. Ano po? Yan pong plano ng Panginoon sa inyo. Amen, na tayo po ay mag-prosper. Pero sinasabi nyo, mayaman naman ako eh. Mayaman ako sa pagmamahal. Di ba? Mayaman tayo sa pagmamahal. Pero bakit hindi ba pwedeng yumaman din sa pera? Tanungin nyo nga, pwede ba yun? Pwede po. Sapagkat yun po kasama sa divine plan ng Panginoon. So ito pong ating pag-aaralan is more on sa prosperity natin sa financial. Kasi itong kailangan natin ngayon. Amen? Sino po dito nangangailangan ng pera? Hiya pa kayo eh. Kailangan po natin, di ba? Kasi kailangan natin para mangyari ang layunin ng Diyos. Amen? Meron nga kami kakilalang isang pastor, missionary. Sabi niya, Panginoon, di ba tinawag mo ako? Magmi-mission ako, nagmi-mission siya sa Japan. Sabi niya, bigyan mo ako ng pera. Kasi kung hindi mo ako bibigyan ng pera, hindi ko magagawa itong pinapagawa mo sa akin. Talagang ganun po siya ka-bold, di ba, na humingi kay Lord ng pera. Sabi niya, kayo ba? Nanghihingi ba kayo kay Lord ng pera? Alam, makasagot sa amin eh. Hindi man nagtuturo siya sa amin. Wala makasagot. Sabi niya, hindi nyo kilala yung ating Ama na nagsugo sa inyo. Mga pastor kayo, hindi kayo nanghihingi ng resources sa ating Diyos. Siya ang nagpadala sa atin, kaya siya po ang magbibigay ng ating mga pangailangan. Amen po ba? Di ba kung meron kayong anak na pinag-aral, nasa Maynila, pinapunta nyo siya dun. Di ba pagka tumawag po sa inyo, Daddy, Papa, padalan mo ako dito ng pera, kailangan ko ng tuition fee. Ano gagawin po ng tatay?
Di ba hahanap ka ng pera para anak, sige, mamaya ipapadala ko na sa'yo kahit wala ka pang pera, di ba? Gagawa ka ng paraan kasi sapagkat ikaw nag-send sa kanya dun eh. Ikaw ang inaasahan niya na magpo-provide ng kanyang pangailangan sapagkat ikaw ang kanyang tatay. Amen ba? So tayo po ba, tumatawag ba tayo kay Lord? Tatay, kailangan ko na po ng pera. Meron po kaming babayaran, meron po kaming ganito gagawin, di ba? So si Lord ba, sa akala ba natin, hindi siya tutugon? Kung tayo daw po mga ama, nagbibigay ng mabuting bagay sa ating mga anak, how much more our Heavenly Father? Amen? So siya ang magbibigay po sa atin ng ating mga pangangailangan, including financial needs. Amen po ba? Praise God. So sabihin mo sa katabi mo, makinig ka mabuti. Amen. Pero ano ba ang dahilan? Ba't hindi nagpa-prosper? Kasi po, ang mga tao, meron po tinatawag po tayong mga choices. Sabihin nyo nga, choices. Mga pinipili natin araw-araw. No, alam niyo po ba na tayo ay we are what we consistently do. Yung mga ginagawa natin araw-araw na pinili natin gawin, yun po tayo. The summary of all the things that you do every day. Kung ano tayo ngayon po. Ang poverty, kahirapan, ay hindi po ito isang one-time event. Hindi po ito isang action lang na ginawa mo minsan. Poverty is the result of an act of a habitual action, di ba? Yung araw-araw habit na ginawa natin, kaya tayo naghirap. Tama po ba? So yung pong isang tao, hindi niya kasalanan na ipinanganak siya ng mahirap. Ang kasalanan po ay yung wala na siyang ginawa para makaahon siya doon sa kahirapan. No, parang tinanggap na lang niya yung kanyang kalagayan. No, example, di ba ang isang tao po, no, pagka po siya ay bata pa, pag-aaralin, ngayon kung may choice ka, mag-aaral ka ba o hindi? Yung isang bata, choice niya, mag-aral siya. Nag-aral po siya mabuti, pinagbuti po niya, araw-araw talaga, pumapasok sa school, gumagawa ng mga assignment, nagre-review, di ba? At talaga pong araw-araw, dinisiplina ang kanyang sarili, hindi mo na mag-i-internet, hindi mo na maglalaro. Sa palagay niyo po, yung bata na yun, na araw-araw po yung kanyang ginagawang habit na yun, ano po ang mangyayari sa kanya? Diba, makakatapos po siya ng pag-aaral niya? Na pinili po niyang pumokus doon and yung habit po niya, in-establish niya, hindi muna nakipag-boyfriend, girlfriend, ano po, at yun po ang nangyari sa kanya, nakatapos po siya. And hindi lang siya basta nakatapos, kundi nakatapos po siya ng matataas ang mga grades niya. Diba? Compare naman natin sa isa, ang choice naman ng isa, papasok nga ako, pinilit ng nanay, di ba? Pero habang nandoon sa school, napabarkada, pinili niya yon, di ba, na sumama sa barkada. Kasi hindi naman iyong barkada ang pumili sa iyo, ikaw ang pumili sa kanilang sumama. So our every act is a product of our choice, everyday choice, di ba, sa ating buhay. So pagka po siya po ay nabarkada na, pinili niya yon. So habang nando sa barkada, hindi na makapag-aral mabuti, ano po, nagka-ating classes pa, napabisyo pa, at ano po nangyari, hindi na po siya nag-excel. Ano po, minsan hindi pa natapos ang pag-aaral. Pagkatapos po, dahil nabarkada, nag-inom-inom, nakapag-asawa pa ng maaga. At lalo pong, kumbaga makita natin, yung isa paakyat po, yung isa pababa po yun eh. Diba? So papunta ng kahirapan. At sino po ang may gawa? Ano ba yun? Destiny ba? Hindi yung destiny. Pinili, di ba? Kaya hindi tayo pwedeng magsalita na, ay, bubuti pa yung mayayaman. Kasi pinili nila yun.
Kahit pa sabing ipinanganak siya doon sa gitna ng isang marangyang pamilya, kung hindi niya pipiliin na sumunod doon sa kanyang mga magulang, hindi rin siya uulad. Amen po ba? Pero kung ikaw man ay pinanganak sa mahirap na pamilya, di ba nakakarinig po tayo ng mga success story? Galing po sila sa poverty, pero po sila ay umunlad dahil po sila ay pumili na magsikap. Pumili na mag-aral mabuti, kahit walang pera, pinili nila na magsakripisyo, di po ba? Para po umulad. So nakita po natin, pero po pagka isang tao, nag-asawa, pinili niya mag-ML lagi. Yun, di ba? Pinili niya. Kasi kahit nasabihin, kasi naiinis ako sa asawa ko eh. Kahit na nainis ka sa asawa mo, it's also your choice kung mag-ML ka o hindi. Ng buong maghapon. Magpe-Facebook ka ba ng buong maghapon o hindi? Choice pa rin yun. Amen po ba? Bakit po tayo mapapa-apekto sa mga ginagawa ng ibang tao sa atin? Meron tayong kaisipan, meron tayong sariling kalooban. Amen po ba? At yun ang hindi sinasaklawan ng Panginoon. Kaya po ang isang tao na naghirap, yun ay kanyang choice. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, maging matalino ka sa mga pinipili mo. Diba? Araw-araw. Amen po ba? Palakpakan niya po natin si Lord. Amen? So, yung araw-araw na ginagawa mo, nagiging habit yun. Sabi mo, ayoko naman yan eh. Kaya lang, inaraw-araw mo, naging habitual at naging addicting. Ano po ang mga bagay na yon. At masama pa po, nagkaroon pa ng bisyo, nagkaroon pa ng may alak, sugal, ng babae pa. Lalo pang lumala. It is a product of all our choices. Amen. We choose our habit. It is not the habit that chose us. Amen. We choose poverty, not poverty chose us. No, hindi yung kahirapan po ang pumili. Sabi sa Joshua 1:8, keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Ano po sabi dito? Basahin lang ba? Minsan lang ba? Basahin daw po ito araw-araw, day and night. Di po ba? Meditate. Kung ito po ay pinili natin, so ngayong umaga, alam ko, gusto niyong piliin umulad. Sabi dito pagka pinili daw po natin yan, uulad po tayo at magiging matagumpay ang ating buhay. Amen po ba? Amen. So, kung gagawin mo yan, ngayong araw na to, bukas uli, sa makalawa, sa susunod na, sa buong isang linggo, sa isang buwan, ano po, alam na natin ang kahinatnan mo sa future. Sabi niya doon you will be prosperous and successful. Amen po ba? Palakpakan nga po natin si Lord. Ang masakit, gusto nating yumaman, pero ayaw naman natin sumunod dito sa mga sinasabi ni Lord, di ba? Ang pinipili natin yung ating gusto. Di ba? Hindi tayo sumusunod sa mga pamantayan. Pero ngayon po, babaguhin ni Lord yun. Kasi bawat mga maling mga kaisipan na nalalantad, naliliwanagan. Di ba? Yung mga madidilim nating mga choices every day, pag naliwanagan ng salita ng Diyos yun, mababago po. Amen po ba? Ang hindi po nababago ay tumatanda. Amen po ba? Sabihin mo sa tabi mo, gusto mo bang bumata? Magbago ka. Amen? Change. Alam niyo po ba, hindi kayo papalitan ng asawa niyo. Bakit? Kasi araw-araw may bagong asawa siya. Kasi nagbabago ka araw-araw. Amen po ba? Kaya lang tayo pinapalitan kasi hindi tayo nagbabago. Ganun pa rin tayo. Diba? Hindi na exciting kasi itong asawa ko, isang taon, ganito na to eh. Ngayon, ganito pa rin siya. Diba? Kailangan, nagbabago po tayo. Amen po ba? Sabihin mo sa katabi mo, asawa mo ba yan? Diba? Sabihin mo, bukas, bago na ako. Excited ka, no? Sabihin mo, diba? Excited pag laging may bago. Amen po ba? Amen? Kaya lang boring kasi walang bago. Kaya subukan nyo, baguhin nyo pong mga style ninyo. Amen? Subukan natin, basahin natin ang Biblia and make it a habit every day.
At i-meditate mo at sundin mo yung mga nakasulat doon kung hindi mabago ka araw-araw. Amen. At iyon po ang magluluwalhati sa ating Panginoon. Pangalawa po, bakit po tayo hindi napaprosper? Kasi po yung ating mga mindset. Ano po, mindset, yung mga kaisipan po natin. Pakilagay nga po dyan. Yung mindset, iba po yung mindset. Ano po, merong rich versus poor mindset. Meron akong nabasa noon, pairam ni Tito Boy na libro, yung Rich Dad, Poor Dad. Diba? Marami, binabasa nga ng anak ko ngayon. Kasi marami po kayo matututunan doon. Ano ba yung mentality ng mayaman tsaka ng mahirap? So yung, tingnan natin, ang mayaman, pagka po, tungkol po sa paggastos ng pera. Tungkol po sa pagka gumagastos po sila, ang mayaman, hindi po gumagastos ng higit sa kanilang kinikita. Ano po? Ang mga mahihirap, hindi pa kinikita, ginagastos na. Di ba? CA. Di ba? CA dito, CA dyan. Oh, kakasweldo mo lang, CCA ka na naman. Cash advance, di ba? Tapos po yung mga ATM nila, kasanla. Pati nga yung 4-piece, isinasanla po yung ATM. No? Nagturo kami sa mga 4-piece. Yung po yung mentality nila. Ano po sila, yung tinatawag one-day millionaire. Kaya po, ang nangyayari, lalo pong nababaon sa utang. Tinutulungan ng gobyerno, may 4-piece, may ayuda. Pero ginastos na po, ang masakit, binigyan ng ayuda, pinangsugal pa. Ano po? Nakita nyo ba yon sa mga news, di ba? Nahuli. Nagkakaray kurus. Di ba? Nakakulong po sila. Ang mga mayayaman, pag gumagastos po, yun nga. Pag pangalawa, nag-i-invest. Sabihin nyo nga po, investment. Pagka po sila ng utang, mag-i-invest yun. Gagamitin. Sabi ni Robert Kiyosaki, use other people's money. Paano yun? Mangungutang sa bangko, hindi po ba? Kahit may interest, konti lang, pero mas malaki naman ang kikitain. Kaya po sila lalong yumayaman. Ano po? Pagka po ito ang mahirap, pag nanghihiram ng pera sa bibili ng mga appliances, di ba? Home credit, mga ganon. O kaya maghahanda, manghihiram ng pera. Nakita niyo ba yung mga ganon na mga mindset, di ba? At ang mindset natin, mayroong tinatawag na poverty mentality. Na laging nakahingi. Ano po, yun ang poverty mentality. Tingnan niyo po ngayon, wala nang pagkakaiba po yung mahirap at mayaman. Lahat pumipila po doon sa pantry ba yun? Yung mga pantry. Merong mga nagbibigay doon sa mga pantry, pero makita nyo, naubos. At yung mga pumipila, nakakotse. Diba? Nawala na po yung, yung dignity na kailangan magbigay ka. Lahat po may poverty mentality. Pero ang mga mayayaman, pagka po sila gumagastos, they are sacrificing pleasure, yung mga maikling pleasure lang, for longer and lasting happiness. Nag-iipon. Teka muna, hindi muna ako maghahanda ngayon eh. Iipunin ko to, pag-i-invest ko muna, pwede ba? Perahin nyo na lang yung aking mga bibigyan nyo sa akin. Sabi sa tatay at nanay, di ba? Pera na lang kasi mag-i-invest ako sa stock market o mga ganon. Yung panandali ang saya, isinasakripisyo para sa mas long-term happiness. Amen? Nagsasakripisyo. Bawa pamilya, bagong kasal, di ba? Yung mga Pilipino daw, kaiba sa mga Chinese. Yung mga Chinese daw, pag bagong kasal, isa lang ang plato na ginagamit. Hindi mo nabibili. Ang lahat ng regalo nila, puro cash. Kasi ito po ay pinangpupuhunan. Pero yung mga Pilipino, di ba, magre-regalo po yung mga, isang tambak po na, plato, tsaka mga plato at mga platito, di ba? Ang dami. Isang tambak na electric pan, isang tambak po na plancha, di ba? Yung mga ganun. Maski sino po yung mga ganun. Hanggang ngayon, yung mga nirigalo po sa amin, nandun pa eh. Yun. So, ibang-iba po,
Yun. So yung mindset po natin, dapat ibahin natin. What is prosperity? Prosperity means to flourish spiritually and physically, to grow strong and healthy, to be successful, to do well. Ano po? To do well. Okay? So paano po tayo magpa-prosper? So yung mindset din natin, hindi na tayo katulad ng sanlibutan ng mindset. Diba? Ang sabi ni Lord sa Romans chapter 12 verse 2, ano daw, magbago na kayo ng mga gawa. Do not be conformed to the patterns of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Ano po? Baguhin daw pong mga mindset natin through the Word of God para po malaman talaga natin kung paano mag-enjoy na lahat to. Kasi sa mundo, kulang. Diba? Although sila po yung mayaman, pero nakita mo ba yung mga relationship nila kung maayos? Nakita mo ba kung sa gabi natutulog ba sila nang hindi umiinom ng sleeping pills? No, nakita mo ba ang mga pamumuhay po nila? Ang nakita lang natin, minsan magagarang kotse, magandang bahay, maayos na mga pananamit. Pero yung kaloob-looban, hindi po natin nakita. Amen? Minsan nakita mo lang sa Facebook, nagbakasyon sa London, sa Hong Kong, sa kung saan-saan, di ba? Japan, ganun. Pero nakita mo ba yung kanilang relationship? Masaya kaya sila? Ano? Yun po. So, paano tayo magpa-prosper? How do we prosper? Biblically speaking. Ano po? Number 1, sow. Po, magtanim. Pagtatanim. Sino po dito nagtatanim? Di ba ngayong pandemic, daming plantito, plantita. Amen? Marami tayong tinatanim. Noong una pong pandemic, kasi siyempre, walang pagkain, di ba? Magtatanim ka ng mga okra, mga petchay, ganyan, talong, di ba? Dahil po, ang alam mo, aani ka. Amen po ba? Kasi wala naman nagtatanim na hindi umaasa na siya ay aani. No, maliban na lang kung mga mayana lang yung tinanim mo. Pero yung mayana, dumadami pa rin yun, di ba? At nakapagbibigay po tayo. Praise God. So sowing, ang pinaka-universal law po, what you sow is what you reap. Kung ano ang iyong itinanim, ay siya mong aanihin. At ang iyong ani ay nadidetermine na ito sa klase ng iyong binhi na itinanim. Amen? Yun po ang universal. Kung nagtanim ka ng talong, siyempre mag-aani ka ng talong. Pag nagtanim ka ng okra, ano anin nyo? Okra din, di ba? Pagka nagtanim ka ng kabutihang loob, ano aanihin mo? Kabutihang loob. Pagka ikaw ay nagtanim ng sama ng loob, sama ng loob din aanihin mo. Pag nagtanim ka ng pagmamahal, taani ka rin ng pagmamahal. So yun po yun, the universal law of sowing and reaping. Ano po, alam niyo po, isinet po yan ng Panginoon. Hanggat daw po sumisikat ang araw sa silangan at lumulubog sa kanluran, hindi matatapos ang season of sowing and reaping. So, yun po yung isang prinsipyo ng Diyos, di ba? Sa 2 Corinthians chapter 9, 6-7, sabi po dyan, remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly. Whoever sows generously will also reap generously. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion. But for God loves a cheerful giver. Amen. So dito po, no, napaganda na sinabi ito. Pagka daw po tayo nag-aani naghahasik ng mas marami, mag-aani rin po tayo ng marami. Kaya dito po sabi niya, i-determine daw po natin sa puso natin kung ano po yung ibibigay natin, hindi napipilitan lang, kundi masaya ang kalooban sa pagbibigay, di ba? So generously, be a cheerful giver. Kaso minsan, yung mga iba, hindi nagbibigay po Hindi nagtatanim, huwag na natin sabihin nagbibigay kasi pag pagbibigay, parang, yan na naman, puro pera na naman kayan, di ba? Kasi yung mga tao sa sobrang kakuriputan at selfishness, sinasabi, wala na kayang pagbibigay sa Biblia. At sasabihin na naman, i-judge pa yung church, puro na lang pera yan. Pero ano bang basihan nila?
Tayo, ang basehan natin, di ba? Yung sinasabi ng Panginoon sa Biblia. At sabi po, mayroong binhi. Ibig sabihin, kung ikaw ay umani, hindi mo lahat iyon kakainin. Amen? Sino po dito ang magsasaka? Meron ba tayong magsasaka? Wala na po magsasaka. Ang tatay ko nagsasaka eh. No? Kami po nakaranas na rin nagtanim sa bukid. Meron po siyang itinatabi sa aming kamalig na mga binhi. At syempre, yung mga binhi pong itinatabi, yung po yung magandang klase. Ano? Kasi po iyon, sa susunod po na tag-ulan uli, yun po ang ipupunla. At yun po ang itatanim. So mga magsasakang marunong, hindi po nila lahat kakainin yung kanilang inani. Kasi pagka po kinain nila lahat yun, wala na pong ipantatanim at titigil na ang pag-ani. Amen po ba? So likewise po sa atin bilang po mga naghahasik at alam natin ng principle na ito, lahat po ng ating pong mga tinatangkilik galing naman sa Panginoon, siya nagbibigay po ng binhi. Amen. So nagtatabi po tayo. Marami po tayong nakatabi dyan sa inyong mga kamalig. Tingnan niyo po ang inyong bahay. Baka po maraming mga binhi dyan na nasisira na. Hindi kasi itinatanim. Ano po ba yun? Mamaya yung mga sapatos mo, sang tambak na. Nagagapok na doon, di ba? Natukol na, tawag doon, nabulok na. Dapat pinamimigay pala yun eh. Inihahasik yun. Amen po ba? Yung mga damit natin, yung lahat po ng mga gusto mo ay i-dispose mo na, di ba? Yung iba ay ginagarage sale pa, ipamigay mo na lang. Amen po ba? Kasi ito'y pagtatanim. Maraming mga taong nangangailangan. Amen po ba? So, itanim po natin yon. Ano din po ba, alam niyo ba na ang pera, ito po ang pinaka-least problem kung marunong tayong magtanim. Kasi ang Diyos po hindi po nagsisinungaling. Amen po ba? Talagang pag nagtatanim ka, aanik ka. At mas marami yung aanihin kesa doon sa iyong itinanim. Amen po ba? Marami na yung mga pangyari sa buhay ko po naranasan. Pagka po ako nagbibigay, yung 1,000 ko bumabalik sa akin ng 6,000, ganyan. Bumabalik po ng 10,000. Sino po gusto ganun? Amen po ba? Kaya po, isipin natin, bakit ba tayo hindi umaani? Baka marami po tayong binhi na nandoon. Mamaya, pag uwi po natin, itingnan nyo na. Para lumuwag naman yung mga cabinet. Ang uso ngayon ay, minimalist. Kaya po, pamigay na po natin. Yung mga iba po, ihasik na natin, itanim natin. At dito po, sabi po sa Malakay 3:8-10, bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. Diba? Sabi ni Lord, dare me. Kayo ba nagagano, nanghahamon? Dare me. Sabi ni Lord, subukan mo ko. Dito lang niya sinabi yun eh. No? Subukan daw siya. Kung hindi daw niya bubuksan ang mga durong hawan sa langit at ibubuhos po sa atin ang pagpapala na walang sukat na room para po magkasya. Ibig sabihin, hindi nakasya. Amen? Ang mga pagpapala sa inyong bahay. Amen po ba? Sino gusto po ganun? Babahain ka ng pagpapala. Amen? Huwag po tayong matakot na magtiwala sa Panginoon. Kaya po tayo hindi makapagbigay, hindi ka nagtiwala eh. Paano yung wala na nga kami isasaing eh. Magtiwala ka sa Lord, kayang-kaya niya yon i-provide. Amen po ba? Palakpakan niya po natin ang ating Panginoon. Amen. Amen. Lord, salamat po. Marami ng mga yayaman dito. Di ba, lagi ako nagdi-declare, Lord, I'm declaring for 100 millionaires, not only millionaires, billionaires. Amen. Kasi yung million ngayon, 1 million, wala nang halaga ngayon, di ba?
Kaya po dapat mas maraki. Amen po ba? Kasi malaki yung ating Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen? May pangalawa po. So una, sowing. Ano po? Pangalawa, listen. Makinig. Makinig kay Lord. Sabihin mo nga sa katabi mo, makinig. Sabi po dito sa Isaiah chapter 48, 18 to 19, nangihinayang ang Diyos, di ba, sa atin. Sabi niya, if only you had paid attention to my command. Sa Tagalog, sayang hindi ka nakinig. Ano? Sabi ni Lord. Sabi, if only you had paid attention to my command, your peace would have been like a river, your well-being like the waves of the sea. Sabi, ang pagpapala sana dadaloy sa'yo para daw pong alon sa dalampasigan. Your descendant would have been like the sand, your children like its numberless grains. Their name would never be blotted out nor destroyed from before me. Sabi po ng Panginoon. Amen? Sayang hindi ka nakinig. Ano, parang sinasabi ng Lord, oh, sayang sana mayaman ka na eh. Kung hindi ka lang nag-girlfriend, nag-boyfriend ng maaga, nakatapos ka sana, hindi ka nakinig. Bakit hindi nakinig saan? Sa mga magulang. Hindi nakinig doon sa mga pastor. Di ba, nagme-mentor, galit pa. Galit pa sila, di ba, pag pinasasaway po natin. Kaya ang sabi ni Lord, sayang. Amen? Tumingin po kayo sa akin, tumingin kayo sa akin. Di ba, mahal tayo ni Lord. Sayang. Sana maunlad na ka na sana. Sana meron ka ng ganito, meron ka ng ganyan. Sabi ni Lord, kung nakinig ka lang sana. Di ba? Sa atin, kaya napakahalaga po yung pakikinig. Ano po, sa Panginoon, listen, pay attention. Ang ibig sabihin po ng listen, pay attention. Tumutok ka. Diba? Hindi matulog. Hindi po kasi hindi maunawaan. Nakikinig nga, hindi naman maunawaan kasi hindi nakatutok. Walang atensyon. Nakikinig, pinapapasok dito, tas pinapalabas sa kabila. Kaya po, hindi po naiintindihan ang mga instruction. Kailangan po natin pakinggan ang sinasabi ng Panginoon para maunawaan at maisa pamuhay natin. Sabi din sa Isaiah chapter 48, verse 17, this is what the Lord says, your Redeemer, the Holy One of Israel. I am the Lord your God who teaches you what is best for you. Sa ibang salin po, who teaches you to how to profit. Ano po? Para ka daw kumita. Who direct you in the way you should go. Ano po, makinig daw po tayo. Paano tayo makikinig? Wala nga prayer life. Ano po? Nakatutok sa Netflix. Hindi marinig ang tinig ng Panginoon. Hindi nga nagbabasa ng Biblia, hindi po malaman kung ano po yung instruction ni God. Pagka po nakikinig sa FB Live, kung ano ginagawa. Di ba? Meron ba kayong gano'n? Multitasking. Di ba? Hindi naman maintindihan ang sinasabi. Ano mo, nagtuturo kami doon sa mga pulis online. Pag tinawag ko yung isa, hindi na sumasagot. Yung camera niya, naka-off. Pagka tinawag mo na, mamag-on kung ano-ano yung sinasabi kasi hindi naman nakinig. Tinatanong ko sila, ano po yung natutunan natin sa leksyon natin ngayong araw? Ganito po, Pastora, haba-haba na sagot, wala naman doon sa tinuro ko. Kasi hindi nakinig, di ba? So, napakahalaga po. Kasi sabi ni Lord, siya daw ang teacher eh. I'm the one who teach you. Siyang guru natin. Di ba pagka ikaw teacher, sino po dito teacher? Wala dito si Madam. Pag mayroong nagtuturo, di ba, kailangan nakikinig tayo para po maintindihan, para po pumasa. Amen? Pero pagka hindi tayo nakikinig, bagsak po yun, di ba? Walang matututunan. At sabi po dito, hindi lang siya tagapagturo, inaakay ka pa niya sa tamang landas na gagawin mo. Amen? Hindi natin madinig ang Panginoon. Bakit? Panay tayo reklamo. Mas malakas pa tayo magreklamo kaysa sa tinig ng Diyos. Di po ba? Marami po tayong itinuturo ang Panginoon, hindi natin naririnig kasi yung gusto natin gawin, yun ang ginagawa po natin. Amen? So, from now on, let us learn to listen to the Lord. Amen po ba? Ang sabi rin dito sa Psalms chapter 1, 2 to 3. But
But whose delight is in the law of the Lord, and in whom meditate on his law day and night. That person is like the tree planted by stream of water, which yield its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever they do prospers. Amen? Di ba? Nakita po maliwanag, di ba? Nakikinig, lagi nakatuon, nagme-meditate sa salita po ng Panginoon, binabasa, binubulay-bulay araw-araw, nakikinig. Yung pong ibig sabihin, paying attention to what the Lord is telling us. Amen. Pangatlo, sabi po dito, we must learn how to obey. So narinig mo na, di ba? Yung sowing and reaping. Pangalawa, nakikinig sa Panginoon. Pangatlo, obey. Sumusunod. Amen? Ang obedience po, it will determine your prosperity. Doon sa ating binasa, di ba? Sabi po doon ni Lord, keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Doon po, mineditate mo naman. Kaya lang, hindi mo naman sinunod. Sabi dito, be careful to do everything. Kailangan sundin ang mga sinasabi po ng Word of God. Ano ba sinabi ng Panginoon tungkol sa prosperity? Sabi ni Lord, honor your father and your mother. Ito po ang mayroong pong pangako. Sabi ganun, giginhawa ka, uunlad ka, magtatagumpay ka. Di ba? Iyon po isa sa mga instruction. So hindi po yun nalaman, hindi nagbasa ng Biblia, hindi nakinig. Hindi po sumunod. Ano po nangyari? Disobedience spells failure at curse, di ba, sa ating pong buhay. Amen. Sabi rin po doon sa Deuteronomy chapter 28 verse 2, all this blessing will come on you and accompany you if you obey the Lord your God. Amen. Lahat ng blessing, basahin niyo po yung buong Deuteronomy chapter 28. Ang blessing po, andyan nakalista. Pero meron ding mga curse. At lahat ng blessing ay mangyayari. Sabi, sasamahan ka ng blessing. It will come on you, accompany you. Hindi lang pupunta sa'yo, sasamahan ka. Ibig sabihin, lagi ganyang kasama, company. Ano ba ang gusto nyo? Si kahirapan ang kasama o si blessing ang kasama? Bebe, ang gusto natin, blessing ang kasama natin. Kung susundin po natin ang ating Panginoon Diyos. So, obedience po ay napakahalaga. Alam niyo po ba, ang Panginoon naglagay ng mga authority sa ating buhay. Nilagay niya ang ating mga magulang. Nilagay niya ang mga pastor, di po ba? Kahapon nag-encounter po kami. Ang sarap mag-encounter. Online. Online. Nag-encounter ulit kami. Pareho pa rin ang effect ng encounter kahit online, on-site. Na-empower uli ako. Nangusap uli ang Panginoon. Sabi niya, sumunod ka uli sa akin. Mag-engage uli kayo sa soul winning. I will prosper you. Sasamahan ko kayo, sabi ng Panginoon. Huwag ka nang ma-discourage. Amen? Yun po ang sinasabi ni Lord. So, nandito po tayo, we will obey the Lord. Amen po ba? Sapagat ang sinabi po niya, sasamahan ka niya. At hindi lang siya, pati ng blessing kasama po natin kung tayo po susunod sa Panginoon. Amen po. Sabi po sa Isaiah, binasa na ba natin yan? Yan. If you are willing and obedient, you will eat the good things of the land. But if you resist and rebel, you will be devoured by the sword, for the mouth of the Lord has spoken. Amen? Kung tayo daw po ay willing, obedient, kakain ka ng the best in the land. Amen? Yan po ang Panginoon eh. Pagka po tayo willing, disciple tayo ni Lord, sumusunod po tayo, you will experience the best. Amen? Promotion sa mga trabaho. Amen po ba? Ano po yung kagalingan sa ating mga karamdaman at kaunlaran po ng ating pong mga finances, financial life. Amen po ba? At hindi lang po yun, ang Panginoon natin, He is not only enough, He is more than enough, amen, sa ating pong mga pangailangan. So tayo po ay nangangarap, amen po ba, na ang pamilya natin uunlad,
kayo pong mga kabataan, nakita na natin ang kahirapan ng mga magulang. Kahit na nagkamali po tayo, still meron pang chance, amen, na maiayos po ang lahat. Dahil si Lord, kahit may mga pagkakamali tayo sa buhay, nagpapatawad siya. No, we learn from our mistake. Ano po, ang mga teacher daw po ng buhay natin, pain, mistakes, di ba? Mga pangit na pangyayari no, sa atin. Natututo po tayo doon. Amen. At kung natuto ka, babalik ka uli. You will stand up, arise, and do whatever God wants you to do. Amen. Tayo po'y nangangarap na maiahon natin ang ating pamilya, di ba, sa kahirapan. Nangangarap tayo na ang Pilipinas ay mababago. Amen po ba? Nangangarap tayo na one day, ang ating pong pamilya ay nananagana at nagbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. These things, ay magsisimula sa iyo at sa akin. Amen. Yung ating mga choice everyday sa ating buhay. Kailangan nating i-resist ang poverty. Bakit po? Dahil si Jesus Christ namatay sa krus. Binayaran po niya yung curse ng poverty sa buhay natin. Nang nilagyan siya dito sa ulo niya ng koronang tinik. Amen. Nalaglag po sa lupa ang mga patak ng dugo na tumubos sa curse na yan, doon kay Adan, na ang kahirapan. Amen. So today, in the Lord Jesus Christ, sa Kanya, na tumubos sa atin, meron po tayong way para po tayo umunlad. At ikaw ay pwede nang umulad kasi wala ka na sa ilalim ng sumpa ng kahirapan. Amen. Praise the Lord, dahil po yun sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. The blood of Jesus Christ shed on His forehead that spills on the ground, redeem us from the spirit of poverty. Amen po ba? Palakpakan niya po natin ang ating Panginoon. Amen. Tayo po lahat ay tumayo. Yes, Lord. Lord Jesus. We bless you, Lord. Hallelujah. Pwede po ba tayong umawit uli yung inawit natin kanina? Na papasalamatan natin ang Panginoon. Na tunay na ang Diyos po, matalinong Diyos. Amen. Inilagay niya ang kanyang mga kautusan para po tayo ay pagpalain. No? Ang sabi po, ulitin ko, Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, says the Lord, plans to prosper you, plans to give you hope and a future." Hindi para po tayo ay pahirapan. Amen. Kahit man sa panahon ng pandemic po na ito, kaya kanyang pagpalain. Amen po ba? Walang imposible sa ating Panginoon. Amen. Awitan po natin ang Diyos. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah, Jesus. Sa lahat ng ginawa mo, Panginoon, sa aming buhay. And Lord, we will worship you because we believe, oh God, and we trust in you, Lord. Hallelujah. We just want to lift you up, oh God, in our lives, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Yes, oh awitin Jesus. ko man. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, yes Lord Jesus. Wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo.
maging ngayon at kailanman, sa habang panahon. Wala kang katulad, wala kang katulad, wala kang katulad. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Wala nang higit sa'yo, wala kang katulad, wala nang kapantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad. Yes, Lord. Pwede po ba tayo manalangin sa Panginoon? Taas natin mga kamay sa Diyos. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Panginoon, narito kami, Lord. Hallelujah, Jesus. At ang gusto mo, Panginoon, kami ay umunlad. Lord, it is your will for us to prosper, Lord. To prosper in every area of our lives, oh God. Hindi lang sa pinansyal, kundi spiritually, oh God. Hallelujah. Gusto mo rin kami, Panginoon, lumusog, Panginoon, gumaling ang lahat ng aming mga karamdaman. At gusto mo kami, Lord, magbigay ng kaluwalhatian sa iyo. Sapagkat, Lord, ang iyong layunin, Panginoon, oh God, hallelujah, ay i-reach out namin ang mga tao sa mundo. You are going to bless us, the blessing of Abraham, oh God, the covenant of blessing, Panginoon. Dahil, Lord, meron kang layunin, Panginoon, na ang mga tao sa sanlibutan ay, Lord, pagpalain namin, Panginoon, through us, they will be blessed, Lord God. Dahil dala-dala namin ang mabuting balita, Panginoon, ng kaligtasan mo, oh God. Hallelujah, Lord. Maniniwala ang mundo, Panginoon, because your people are generous people. We are blessed people. Hallelujah, prosperous people, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Dinadalahin ko, Panginoon, the anointing, O God, of blessing, prosperity, O God, be upon your people today, O God. Hallelujah, tanggalin niyo po ang lahat, Panginoon, na pag-aalinlangan sa aming mga puso. Teach us to trust you, Lord, in our finances, Panginoon. Naunahin ka, sabi sa iyong salita, Lord, in Matthew chapter 6:33, Lord God, to seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us, O God. Panginoon, tulungan mo kami na unahin namin ang iyong kaharian, O God. At Lord, ang tinitibok ng puso mo, Panginoon, that this church, your kingdom, is in the business of winning souls and make disciples, O God. Panginoon, alam ko po, Lord, na may provision sa bawat vision, Panginoon, na binigay mo sa amin. Tulungan mo kami ngayon, O God, Lord, na kami, Panginoon, naka-engage. We are in, O God, to the cause of your kingdom, Panginoon. Hallelujah. Habang may hininga pa kami, habang nandito pa kami sa lupa, O God, hallelujah, marami pa, Lord God, ang mga nawawalang kaluluwa. Panginoon, nag-iintay sila sa amin. Lord, this riches, O God, has a purpose, Panginoon. Hallelujah. This is not unrighteous mammon, Panginoon. Hindi namin hinahabol ang kayamanan ng mundo. We are, Lord God, pursuing the purpose, O God, that you have for us, Panginoon. At alam namin, Lord, sasamahan mo kami. Lord, give us a humble heart. Give us a teachable heart. Give us, Lord, a listening ear, Panginoon, na laging nakikinig. Panginoon, isinusulat ang lahat ng mga inuutos mo, Panginoon, sa amin. Hallelujah, Lord. Salamat po, Panginoon, at naniniwala ako, nagdideklara ako ng pagpapala sa lahat ng iyong mga anak nandito. I am believing, O God, hallelujah, for 100 millionaires in this church, O God. Hallelujah, Jesus. Panginoon, buksan niyo po ang aming mga kamay, Panginoon, sa pagkakaloob, O God, sa iyo. Hallelujah, Lord, na ang bawat pagbibigay namin is not an expense, but it is an investment to your kingdom, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Hallelujah. Thank you for the spirit of generosity, O God. Hallelujah. We receive it today, Lord, in the name of Jesus. Panginoon, salamat po, Ama. Hallelujah, Lord God. At bubuksan mo po ang mga durungawan sa langit, Panginoon, na ibuhos ang pagpapala sa iyong mga anak, O God, in the midst of this pandemic, Lord God. Hallelujah. In the midst of crisis, Lord, ang mga anak mo dito sa Acts Church ay mananagana and we will be a blessing to other people. Panginoon, tulungan mo kami that when we Lord God, go home this afternoon, Panginoon. Lord, titingnan namin ano ba ang mga binhi na dapat namin itanim, Panginoon. Hallelujah. And Lord,
ipakita mo sa amin sino yung mga tao na dapat naming i-bless, oh God. Na dapat, Lord, na mga Lord God, mga matabang lupa, Panginoon, na pagtataniman, Panginoon, oh God. Hallelujah, ng mga binhing ito, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Salamat po, Ama. Purihin ka, Panginoon. Thank you, Lord. We claim your promises, oh God, that you are going to prosper us, Lord. Walang makakalampas, Panginoon, na pagpapala sa iyong mga anak because we will become a listener, oh God, and, oh God, a doer of your word, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos. Sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng papuri, pasasalamat at kaluwalhatian in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Ang lahat po ay magsabi ng Amen at Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. So tayo po ay dadako sa ating pong communion. Amen. Ito po yung ginagawa natin every first Sunday of the month. Pero alam niyo ba, sa Biblia, ang mga alagad po, araw-araw, ginagawa nila yon, breaking of bread in the temple and in their houses. Sapagkat po ito ay napaka-powerful, na gawain. Ang sinabi ng Panginoon, pagka po tayo nagbe-breaking of bread, nananatili po ang pagkakaisa po sa bawat isa sa atin. At alam niyo po ba, na pagka tayo nagtitake po nito, gagaling ang lahat ng ating mga karamdaman. At tayo po ay magiging protected sa lahat ng mga plague, katulad ng COVID-19. Okay? So yung po mga nando sa mga tahanan nila, pwede rin nyo po itong gawin. Kumuha po kayo ng tinapay or biskwit at saka po juice, at sama-sama po makiisa po kayo sa gawain na ito. Praise the Lord. Amen. So tayo po lahat ay tumayo. Manalangin po tayo. Hallelujah, Jesus. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siyasatin niyo po ang aming mga puso ngayon, Panginoon, O God. Kung meron pa kami, Lord, anuman, Panginoon, O God, na mga sama ng loob, galit at puot, Lord, mga pagkainis, Panginoon, O God, anything, Lord, that is hindering, Lord God, our fellowship, Panginoon, hallelujah, Jesus, with you and with our brethren. Panginoon, tinatakwil namin to sa pangalan ni Jesus. We choose to forgive. Lord, bigyan mo kami, Panginoon, O God, ng pag-ibig mo, Panginoon, pangunawa sa aming mga kapatid, O God, at Lord, pagpapakumbaba, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Linisin mo kami ngayon, Panginoon, O God, sa lahat ng mga kasalanang ito, O Diyos, at maging karapat-dapat sa iyong katawan at dugo, Panginoon, na aming tatanggapin ngayong umaga. Salamat po sa banal na Espiritu naririto, Panginoon, at Lord, as we take this, Lord, communion, heal every sick bodies, O God, na nandito, pati na yun nandun sa kanilang mga tahanan, nakikipag-participate sa amin. Lumaranasan nila ang kagalingan, Panginoon, sapagkat inon sinabi mo, Lord, hallelujah, as Jesus is, O God, so we are in this world, O God. At ayaan mo rin po, Panginoon, ang anointing, Panginoon, ng banal na Espiritu manahan sa amin, habang, Lord God, tinitake namin ito na inaalala namin, Panginoon, ang iyong pagparito, ang pagkamatay mo sa krus, O God, at ang muling pagkabuhay mo at muling pagbabalik, Panginoon. Hallelujah. Sa huling araw na ito, Ama. Salamat po, basbasan niyo po, Panginoon. Hallelujah. Aming gawain ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabi po dito sa 1 Corinthians chapter 11 verse 23, sinabi po ng Apostol Pablo, ito po ang katuruang tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y ipinagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay.
Nagpasalamat at pinagpirapirso yun at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-aalala sa akin. Pagkatapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at ang sabi, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Tayo po ay manalangin. Salamat po, O Diyos. Lord, nananabik, Panginoon, ang iyong mga anak, O Diyos, sa muli mong pagparito. At habang kami nandito sa lupa, Panginoon, gamitin mo kami mightily. Panatilihin niyo po ang pagkakaisa, Panginoon, na buklod ng banal na Espiritu sa amin. Panatilihin niyo po ang pag-ibig na umaapaw sa aming mga puso. At ingatan niyo kami sa lahat ng mga masama, Panginoon, habang kami ay nandito sa mundo ito. Kami ang ilaw ng sanlibutan. Kami, Panginoon, ang asin ng sanlibutan. Panginoon, maraming salamat po. At dalangin ko po, Ama, ang bawat ina, ama, anak, Panginoon, ay mabuklod ng pag-ibig mo, O Diyos, at gampanan ang kanya-kanyang mga roles, O God, sa tahanan. Upang, Lord, ang bawat pamilya ay maging matibay, Panginoon. Sapagkat itong itinatag mo, Panginoon, na unit of society, the first unit of society, the first establishment, Panginoon, O God, na inilagay mo ay ang pamilya, Panginoon. At mahal mo ang bawat pamilya, O God. Nananalangin kami, Lord, na patuloy, Panginoon, na yakapin mo po ang bawat pamilya ng iyong mga anak. Ilayo niyo po kami sa lahat, Panginoon, ng mga gawa ng kaaway na pwedeng sumira, Panginoon, sa magandang pagsasama and harmony within the family, O God. At patuloy ikaw maging sentro ng bawat pamilya ng iyong mga anak. Maraming salamat po, O God. Sa iyo ang kapurihan, pasalamat at kaluwalhatian, Panginoon, and we are eagerly waiting for your second coming, O God. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus.